Ito na nga, yung DPWH Secretary na si Bonoan na ito ay kasama sa in-expose ko sa inyo. Nag-resign siya at pinalitan na nga ni Vince Dizon. Ngayon, ang question kasi dito, nag-resign siya. Tapos, pinayagan ng Blue Ribbon Committee ni, I believe, no? Pinayagan ba siya ni Senator Marcoleta na hindi na siya pwedeng isama or hindi na siya sasama sa Senate hearing kung saan dahil nga wala na daw siya sa pwesto. Pwede ba yun? Tama ba? Tama ba ang mga balita dito? So kahit nag-resign na siya, hindi siya absuelto. Dahil simula nung umupo siya, kasama siya sa anomalya. I just don't know kung bakit siya pinayagan na hindi na siya umattend sa Senate hearing. Meron siyang pananagutan dahil kasama siya sa expose ko na isa siya sa kawatan dyan sa gobyerno, lalo na dyan sa DPWH. At inamin niya mismo na siya ay kasabot si Martin Romualdez siya ng pinakakurakot, sabi ni Margie Sina. Ano pa nga ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat diyan sa mga kakilala niyo mga kontraktor, mag-rally na kayo, mag-welga kayo. Hindi ko pa alam kung ano ginagawa niyo. Sabi ni Mahay Miga, RA Pahati Construction where the builders triple builders. Isa pa yan. Yung Pahati na yan ang sinabi ko sa inyo, nakasabot si Sandro Marcos at saka si Yeye Vivas. Kasama yan sa kaso ko sa California na nagbigay, according to my source, ng 27 million doon sa nagkaso sa akin. Although case closed na kami or case dismissed with prejudice, ang ulo talaga niyan si Bangag. Congressman Marcoleta, paimbestigahan mo si Sandro Marcos. Si Yeye Vivas, isama mo na si Abel Bacudio. Ito yung picture nila. Isama mo na yung mga hinayupak na yan. Kung gusto nyo talagang linisin yan, isama nyo si Lisa Tanas. Yan, isama mo yan kung Marcoleta. Yang tatlong yan. Kasi yung naka-black na yan, yung sinasabi ko si Yeye Vivas, yan yung chief of staff ni Sandro Marcos. Yan itong Pahati, yung inaakbayan ni Abel. Sama mo yung tatlong yan nang magkaalaman. Kung kapitbahay nyo yung mga hinayupak na yan, bahain nyo yung bahay nila ng sigaw. Sabihin ninyo, magpaliwanag sila. Pero, ang punot dulo, wakasan nyo si Marcos Jr. at saka si Lisa Tanas. Sila ang punot dulo ng mga yan. Hindi nila akalain na ito, yung mga lumalabas ito. Akala nila, enough na magsalita si Bangag na papangalanan niya itong mga kontraktor na ito. Halos lahat yan kasabwat din nila. Maaring nag-onsehan na sila, nila Zaldico, ni Martin Romualdez, ni Tambalusos, kasi ganun ang kalakaran dyan, di ba? Napakadali lang hulihin yan, mga kababayan. Yang sa BIR na yan. Halos magkakasabwat sila. Pati yung lumagi na yan, expose ko, yung head ng BIR. Si Mel Robles, hindi nyo pa nga naimbestigahan yung 433 winners. Yan, kung Marcoleta, ang dami kaya dapat ubusin niya mga... Ang pinakasolusyon, hindi yung hearing-hearing na yan. Panagutin yung mga kongresista na yan, kita ninyo yung mga anak nila. Hindi ba kayo naaawa sa future ng mga anak? Kayo mga supot na mga polis, ang tagal ko na kayo tinatawag ng mga supot, mga sundalo. Wala ba kayong paninindigan? Lahat halos ng kongresista magnanakaw. Pati mga politiko, pati yung si Chis Escudero, paliwanagin. Pati si Hart, nagdidepensa siya ngayon, pagpapaliwanagin kung saan siya kumukuha. Kasi kung yung mga ginagastos niya ay walang, syempre kapag ikaw ay influencer, let's say YouTuber ka, Instagrammer ka, o ano man ang tawag sa'yo, may paper trail yan ng kinita mo. Then, kung meron ka naman mga TV ads and everything, may black and white yan. So, imamatch natin. Imamatch natin ang kinita ni Hart. Tignan natin kung yung kinita ba niya umabot doon sa ini-spend niya. Kasi kasama yung mga yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin, Aldrich, no. Mismo ang nanay niya, yung nanay niya mismo, nagsabi na pinangakuan ni Escudero si Hart ng... Ayan, may nag-send ito sa akin, Davao de Oro Updates. Thank you, Davao de Oro Updates. Ito si Jelay Pahati kasama ni Lisa Tanas. Nakita mo? Ito. Ating bayan. Ayan si Jelay Pahati kasama ni Sandro. Martin Romualdez. Abel Bacudio. Sandro Marcos. Jelay Pahati. Nani po rin ang staff ni Kong Sandro, si Ma'am Yeye Vivas, itabang ani nga programa. Ang pagtanggap ni Yeye Vivas. Ayan. Chief of Staff ni Sandro sa 100 million na payola. Ako to Mula kay Jelay Pahati na suhol sa kanilang pagpapasilitate. Kailan to? Yeye at Abel. Ano ko to? Sona ko to Galing naman itong mga to. Galing yung magawa ng ng balita, Anyway.
Kaya sabi ko, my God, mga kababayan, wala nang kwenta yung mga ano na yan. In-expose ko na lahat ng mga ito, paulit-ulit na lang tayo, kaya dapat talagang kayo ay manindigan. Hindi inciting to sedition ang magkaroon ng peaceful revolution. Kapag sukang-suka na kayo sa bayan, sa ginagawa sa inyo, lahat magnanakaw. Nakita niyo si Diskaya. Si Diskaya ay isa lamang, tinga lamang siya. Tinga lamang siya sa mga nakatinabang nitong mga flood control project na ito. Bakit hindi imbestigahan ang bangag na pamilya? Bakit hindi imbestigahan ang Chief of Staff ni Sandro Marcos? Bakit yung Sara Diskaya lang ang pinagdidiskitahan nila? Bakit si Yeye Vivas, na Chief of Staff ni Sandro, bakit ayaw nyo yan imbestigahan? Imbestigahan nyo yung hayop na yan. Imbestigahan nyo si Bacudio, kasabay ni Pahati. Yan ang unang expose ko. Tignan mo, wala pang isang taon si Bangag, nabili ni Abel yung kondo sa tabi niya. Isa yan sa expose ko, kaya niya ako kinasuhan. Hindi siya tumuloy, hindi kami nagkaroon ng trial. Dahil na-dismiss na yung case namin, pareho. Hindi, siya lang pala nagkaso sa akin. Yan ang expose ko. Kung talagang siya ay may nasa tamang laban siya, nilabanan niya ako hanggang huli. Isa yan. Saan ka nakakita? Si Yeye Vivas, nakabili rin yan ng bahay. Sekretarya lang niya ni Lisa Tanas. Imbestigahan niyo yan kung Marcoleta, lahat ng nakapaligid kay Lisa, lahat ng nasa likod niya. Nakapagpatay ng bahay. Si Robles, imbestigahan niyo rin yan. Kahit ano pang gastos natin dyan sa pera ng bayan, lulubog at lulubog sa baha ang ating mga kababayan. Kahit mag-away-away pa dyan, ngayon nag-away-away dyan, di ba? Tignan ko lang yung mga balita, si Marcoleta at saka itong si Lacson, nagkakainitan sila, di ba? Katulad ng balita na to, Lacson kay Marcoleta, kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Itong mga balita nito, binwaltahan ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang sabihan ng EPAL at pasikat sa isang programa sa telebisyon dahil sa ginawang privilege speech tungkol sa di umano'y mga maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Lacson na ayaw niya ng away pero kakasa siya kung aawayin. Ayoko ng away pero kung aawayin niya kami, awayin ko rin siya. Sabi niya, pinangimasukan namin siya. Walang nangimasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na kinikreate ni Senator Marcoleta, sabi ni Lacson. Nilinaw daw ni Lacson na hiniling lang niya na baguhin ng Blue Ribbon Committee ang petsa ng pagdinig na nakatakda ngayong araw ng Lunes dahil nasabay ito sa mahalaga ring briefing tungkol sa panukalang 6.7 trillion na national budget. Sa national TV program, pinipintasan niya kami. Sabi niya, pinanghimasukan daw namin siya sa kanyang mandato. Okay? Kasi nga alam naman si Lacson at si Soto, sila ay mga bangag aligned. Mga bangag aligned itong mga ito. Ang laman ng mga balita ngayon, it's about flood control. Okay? Katulad nito, Sara Diskaya nanindigang hindi nagbigay ng porsyento sa DPWH. Okay? So, nandigan siya, hindi daw siya nagbigay. Kalokohan yan. Pero sabi ko nga sa inyo, si Diskaya ay isa lamang tinga. Pero kung titignan mo, billion-billion yung kanyang mga assets galing sa illegal na contractor. Sa tingin nyo ba, makakapasok yung mga kotse na yan? Yung mga high-end cars na yan sa Pilipinas kung wala siyang kasabwat sa Bureau of Customs?